Kabanata 4931. Itinaas ni Harvey ang phone niya sabay ngiti. Siyempre meron. Ang mga taong ito dito ay hindi maglalagay ng isang daliri sa akin. Ang iyong pekeng kapangyarihan ay aalisin sa lalong madaling panahon. Malamig na tawa ni Kensley. Huwag ka nang magpanggap, Harvey. Ang iyong sariling kamangmangan ay ginagawa kang walang muwang. Ano yun? Tatanggalin mo ako sa kapangyarihan. Karapat-dapat ka ba? Hamalakhak si Harvey. Nakikita kitang kumikilos ng ganito kahanga-hanga, iniisip ko kung mananatili ka sa dati. Magpanggap ka pa, ngumisi si Kensley. Sa tingin mo may magagawa ka sa akin. May sasabihin ako sa'yo. Kung ikaw ay maaari talagang gumawa ng isang bagay, kahit na maghuhubad ako para lamang sa iyo. Napangiti si Harvey. I'm sorry, pero hindi ako interesado sa'yo. Ikaw, nanginginig sa galit si Kensley. Kalmadong nag-dial ng numero si Harvey, pagkatapos ay i-on ang speaker mode. Isang matanda ngunit marangal na boses ang maririnig sa lalong madaling panahon sa kabilang panig. Ito ang opisina ng Martial Arts Alliance. Ano daw ang problema? Wala akong pakialam kung sino ka, pero ako si Harvey, panimulan ni Harvey. May utos ako sa ngayon. Hindi mahalaga na nakuha ni Kensley na maging kinatawan ng Golden Sands, ngunit hindi ako sang-ayon sa desisyong iyon. Naiintindihan mo ba ako? Binaba ni Harvey ang tawag. Natigilan ang lahat matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi ka pumapayag. Ano? Aba ang yabang. Gaanong dominante? Live-in-law ka lang. Ano ang punto? Bakit ka pa nagpapanggap? Ninisian ni Kensley si Harvey. Ang numero ng opisina ay makikita online. Sa tingin mo may magagawa ka sa phone call na yan. Para kang clown sa pagpapakitang gilas ng ganyan. Kung ako ang dati mong asawa, ililibing kita ng buhay. Mapapahiya ako kung patuloy kang tumatakbo. Ano pa bang magagawa mo kundi magmukha kang clown sa phone call na yun? Ang daming mata dito. Ano ang kaya mong? Biglang tumunog ang phone ni Kensley bago pa siya matapos magsalita. Nang makita niya ang numero sa screen, napuno siya ng hindi makapaniwala. Nag-cross arm si Harvey at naglakad pa punta kay Kensley at nagtaas baba. Ang Martial Arts Alliance ay umiiral upang itaguyod ang hustisya, hindi bilang isang puwersa para samantalahin ang mga tao. Natatakot ako na hindi mo mapanatili ang iyong posisyon para sa paggamit ng pangalan ng Martial Arts Alliance tulad nito. Dahil iyon ang kaso, ano ang maaari mong gawin upang labanan ako? Kahit sa posisyon na iyon, ano sa tingin mo ang magagawa mo? Iminumungkahi kung kunin mo ang tawag, o ikaw ay mapupunta sa kakilakilabot. Pagkatapos ay nagpadala si Harvey ng isang eksperto na may baril na lumilipad na may kasamang sampal. Nagkatinginan ang iba, at hindi sila nang ahas na hilahin ang gatilyo. Alam nilang may mali. Saglit na huminto ang phone ni Kensley bago ito muling nag-vibrate. Nang makakita siya ng ibang numero, kinilig siya. Ngumiti si Harvey at tinapik ang mukha, saka inayos ang katawan. Hindi ka ba naniniwala? Ang kinatawan ng Gangnam Martial Arts Alliance ay tumatawag sa iyo ngayon, hindi ba? Kung hindi mo pa rin sagutin ang tawag, baka yung leader na ang susunod na tumawag sa iyo. I'm warning you, Harvey. Sa tingin mo magagawa mo ang lahat sa pagrereklamo lang. Hindi ako natatakot sa iyo, bulalas ni Kensley. Narito ako upang protektahan ang mga interes ng lungsod. Walang sino man ang makapagsasabi na ako ay mali. Tama na yan. Pumalakpak si Cedric na may ngiti sa labi. Ang corpse walker ay taos-pusong pumunta dito upang tingnan ang mga pamumuhunan, ngunit walang sino man na year-okan ang lahat sa amin. Kailangan natin ang isang tulad ni Miss Kensley para protektahan tayo at itaguyod ang hustisya. Huwag kang mag-alala, bibisita kami mismo sa Martial Arts Alliance mamaya. Ang corpse walker ay isang pamilya ng mga martial artists. Tiyak, ipapakita nila ang kanilang paggalang sa amin. Walang makakaalis kay Miss Kensley sa pwesto niya. Natural, mas makabubuti kay Cedric kung kusang kunin ni Kensley si Harvey. Hindi lang permanenteng malulutas ang problema, mas lalalim din ang relasyon ni Cedric kay Blaine.
Huminga ng malalim si Kensley, at ibinaba ang tawag. Malamig ang tingin niya kay Harvey. Kalimutan mo na ang kinatawan ng Gangnam Martial Arts Alliance, hindi ako susuko kahit tumawag ang pinuno. Since yun na ng ahas na sakta ng mga corpse walker at sirain ang mga interes ng lungsod, kailangan mong bayaran ang presyo. At saka, may maganda naman akong relasyon sa Longmen pati na rin. May sasabihin ako sa iyo. Ang pinuno ng sangay ng Golden Sons ng Longmen, si Justin Walker, ang aking ninong. Maaari kong kunin si Longmen na sirain ka sa isang tawag sa telepono. Natural, naisip ni Kensley na maaari niyang kunin si Harvey bilang kinatawan ng Golden Sons Martial Arts Alliance. Gaano man kalakas si Harvey, wala siyang kalaban-laban sa gayong makapangyarihang organisasyon. Ngunit dahil sa kanyang tawag sa telepono, agad na pumanig ang Martial Arts Alliance. Nagalit ito kay Kensley. Ang babaeng katulad niya ay hinding-hindi bababa sa harap ni Harvey. Kaya naman nagpasya siyang ilabas ang kanyang ninong tungkol dito. Ang pinuno ng sangay ng Golden Sons ng Longmen ay isang maingat at mahinhin na tao. Bilang isa sa 36 na mga pinuno ng sangay, hindi lamang siya isang dalubhasang martial artist, ngunit mayroon din siyang mga koneksyon sa buong lungsod na dapat gawin, Harvey. Justin, may naalala si Harvey, siguradong nakakuha ng promosyon kamakailan ang ninong ni Kensley. Ang sabi, hindi niya ginawa na alalahanin na may relasyon si Justin kay Kensley. You're my subordinate's goddaughter. Casual na nagdial ng numero si Harvey. Isang magalang na tono ang maririnig matapos ang tawag. This is Justin. May order ka ba sa akin, Sir York? Naningkit ang mga mata ni Kensley matapos marinig ang mga katagang iyon. Hindi niya akalain na ang prominenteng figure na ngayon lang niya nakilala ay nagsisilbi pala sa ilalim ni Harvey. Sapat na ang magalang na tono ni Justin para ipakita iyon. Bilang babae ng isa sa nangungunang 10 pamilya, hindi lang dito limitado ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ito ang teritoryo ng pamilya John. Ito lang ang magagamit niya dito. Bumaba ang puso ni Kensley. Wala naman, Justin, sagot ni Harvey. Gusto ko lang malaman kung nakakuha ka na ba ng isang inaanak. Siya ay ginagamit ang kapangyarihan mo laban sa akin ngayon. Bahagi rin ba ito ng iyong plano? Goddaughter, Kensley, naningkit ang mga mata ni Justin. Hinding-hindi ko gagawin iyon sa iyo, Sir York. Kilala mo ako. Papayag ako na ang sarili kong anak na babae ang maging iyong kerida kung iyon ang gusto mo. Nagdilim ang ekspresyon ni Harvey. Tama na yang kalokohan na yan. Umubo si Justin. Tinawag ni Kensley ang kanyang sarili na isang direktang inapo ng pamilya Quinlan, ngunit siya ay isang bastardo. Wala siyang gaanong katayuan sa pamilya. Kung meron siya, hindi siya pa panig kay Blaine. Si Blaine ang unang nakakuha sa kanya para maging inaanak ko. Huwag kang mag-alala. Kung gagamitin ng asong iyon ang aking titulo o pangalan ng Longmen para samantalahin ang mga tao sa labas, sisiguraduhin kong magbibigay sa iyo ng patas na pahayag. Binaba ni Justin ang tawag. Right after that, nagring ang phone ni Kensley. Tumingin si Kensley sa screen, at tuluyang nawala ng kulay ang kanyang mukha. Natural, tumawag ang kanyang mahal na ninong. Ang tawag lamang ay sapat na upang ipakita na ang kanyang relasyon kay Longmen ay naputol. Napatingin si Harvey kay Kensley na may maliit na ngiti. As expected from a member of the Quinlan family. How impressive! You're pretty bold. Si Kensley ay kinagat ang kanyang ngipin, alam niyang mas lalo lang siyang mapapahiya kapag sinagot niya ang tawag. Ang buong pamilya niya ay masisira ang reputasyon. Nagpakita siya ng malalim na tingin nang tumingin kay Harvey, pagkatapos ay malamig na bumulalas. Huwag mong isipin na kahanga-hanga ka, Harvey. Tapos na akong makipagtalo sa'yo. Kung ano ang umiikot, dumarating. Galit na ikinaway ni Kensley ang kamay bago tumalikod. Nag-iinit ang mukha niya nang maalala ang mabangis na ekspresyon na ipinakita niya nang makarating siya rito. Lihim siyang nanumpa na aalisin niya si Harvey minsan at para sa lahat. Nais niyang malaman ng lahat ang kahihinatnan ng paglaban sa pamilya Quinlan. Ano? Paanong posible?
Nasa bingit ng pagluhod si Kensley matapos marinig ang mga simpleng salita ni Harvey. Nagulat ang mga corpse walker sa nakita nito. Pinandilata ni Elodie si Harvey na ang pangit ng mukha. Tumanggi siyang maniwala na talagang ganito kalakas si Harvey. Gayunpaman, anuman ang ginawa ni Kensley, nagawa ni Harvey ang lahat ng walang labis na pagsisikap. Malinaw na si Harvey ay isang probinsyano ng bansa na may mga kasanayan sa geomancy at mga koneksyon sa ilang kilalang tao. Gayunpaman, ipinagmamalaki niya ang lakas na iyon na para bang sa kanya ito sa simula. Nakita ni Elodie na nakakainis ito. Sinabi ko ba na pwede kang umalis? Saktong aalis na si Kensley, casual na nagsalita si Harvey. Sinaktan ni Cedric ang mga tao nang walang dahilan, ngunit narito mo siyang pinuprotektahan? Sinisira ang parehong martial arts alliance at reputasyon ng Longmen sa proseso. Sa tingin mo makakaalis ka na lang nang hindi ako binibigyan ng maayos na paliwanag. Naningkit ang mga mata ng lahat matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Anong biro? Humihiling ba siya kay Kensley na managot? Gaano siya kawalang hiya? Ang kanyang katayuan sa pamilya ay medyo mababa, ngunit ang pamilya Quinlan ay bahagi pa rin ng nangungunang 10 pamilya. Di ba natatakot si Harvey sa pinasok niya? Kinagat ni Kensley ang kanyang mga ngipin. Anong gusto mo, Harvey? Malamig na tanong niya. Judging from your face, you wouldn't give me a proper explanation. Kung ganoon, ako na lang ang gagawa. Humakbang pasulong si Harvey, at ibinaon ang likod ng palad sa mukha ni Kensley. Napabalikwas si Kensley, isang matingkad na pulang marka ng palad ang nakikita ngayon sa kanyang mukha. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Harvey, ngunit hindi siya maglakas loob na magsalita, na parabang natatakot siyang masampal muli. Ito ay para sa pagsasamantala sa mga taong gumagamit ng pangalan ng Martial Arts Alliance. Sampal. Humakbang si Harvey at muling sinampal sa mukha si Kensley. Ito ay para gamitin ang reputasyon ni Longmen para gawin ang anumang gusto mo. Sampal. Ang huling ito ay para sa iyo na pumanig sa kasamaan ng walang anumang pagsasaalang-alang. Nang matapos siyang sampalan, sinipan ni Harvey si Kensley sa lupa. Umalis ka na, angal niya. Ikaw. Tinakpan ni Kensley ang mukha niya. Gusto niyang kausapin si Harvey, ngunit bigla siyang nanginig nang makita niya ito sa kalmadong ekspresyon. Napadpad siya sa kinauupuan nang hindi umimik kahit isang salita. Ang daming tao noon ay ganap na nabigla. Anuman ang pagkakakilanlan, katayuan, at lakas, si Kensley ay tila mas mataas siya kumpara kay Harvey. At gayunpaman, siya ang tumakas sa halip. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Namilog ang mga mata ni Cedric nang makita ito. Gusto niyang magsalita pabalik, ngunit nag-alinlangan siya. Bilang young master ng corpse walkers, ito ang unang pagkakataon niyang mapunta sa ganoong sitwasyon. Galit na galit si Elodie. Paano niya hahayaang magpakitang gilas ang isang live-in na manugang? Ano pa ang gagamitin mo ngayon? Hindi pinansin ni Harvey ang iba, at ngumiti kay Cedric. Kung tapos ka na, kailangan kong makipag-ayos ng score sa iyo ngayon. Namilog ang mga mata ni Cedric, at inilabas niya ang kanyang baril nang nakatanggal ang safety lock. Itinutok niya ito sa ulo ni Harvey at tumawa. Ito ang paliwanag ko sa iyo, anak. Napabuntong hininga ang lahat, hindi nila akalain na magiging ganito katigas ang ulo ni Cedric. Bas again. The moment Cedric pulled the gatilyo, Harvey stopped on the ground. Ang mga tile ay nabasag sa mga piraso, at isa sa mga tipak ay lumipad mismo sa barriles ng baril ni Cedric. Bang! Pumutok ang baril sa isang iglap. Ang kamay ni Cedric ay nanginig. Ang barriles ay ganap na nawala. Napatikip ng mata si Cedric, may halong dugo at karne ang mga kamay, sumisigaw sa sakit. Hindi maiwasang manginig ang mga tao. I'm happy with this. Ikaw ay isang prangka na tao. Ang sabi, ikaw na ang mata niya simula ngayon. Nakangiting tumanggaw si Harvey kay Elodie, saka umalis kasama si Darwin at ang iba pa. Tungkol naman sa hamon ng corpse walkers, sila ay nagtamo ng mga pinsala kaliwat kanan. Bakit ngayon pa niya inaalala iyon?
Naging sapat na ang loob para sa mga Gibsons na hindi habulin ang mga corpse walker sa kanilang sarili. Nagngangalit ang mga ngipin ni Elodie habang nakatitig sa likod ni Harvey. Sinira mo ang lalaki ko, bastard. Di pa ako tapos sayo. I'll make my Prince Charming down you sooner or later. Kabanata 4935. Matapos makuha ang hustisya para kay Mandy, agad na pinuntahan ni Harvey si Darwin at ang iba pa. Sinabi niya sa kanila na magpadala ng mga eksperto para sa proteksyon ni Mandy at ng kanyang pamilya 24 na pito. Walang matibay na patunay, ngunit ang pagkakasangkot ni Blaine dito ay lubos na ipinahiwatig. Ang mga pamamaraan at pasensya ng lalaki ay hindi maihahambing sa sinumang ordinaryong tao. Malamang na sinubukan niyang ilabas si Harvey na naman. Gayunpaman, kasama ang mga eksperto ng sangay ng Heaven's Gate ng Golden Sands, naniwala si Harvey na si Blaine ay hindi lalantad gaya ng dati. At kaya, ang mga sumunod na araw ay medyo mapayapa. Nang sunduin ni Harvey si Mandy sa ospital, ipinaliwanag din niya kay Lillian ang sitwasyon. Nakapagtataka, hindi napasigaw si Lillian sa mukha ni Harvey sa pagkakataong ito. Naturally, nakatanggap na siya ng balita tungkol sa sitwasyon. Siguradong hinanap ni Elodie at ng kanyang ina si Lillian para sa gulo ng gabi ring iyon. Nang pinag-iisipan ni Harvey kung dapat ba siyang pumunta mismo sa pamilya John, tumawag si Watson. Sinabi niya iyon kay Harvey na ginawa ng ancestral house ng pamilya Braff ang mga pagbabago na gusto niya. Hiniling sa kanya ni Watson na bumisita muli upang matiyak na maayos ang lahat. Mabilis na ibinaba ni Harvey ang tawag, at sinabihan si Thomas na ihatid siya sa ancestral house. Naghihintay si Watson ng mahabang sandali sa pasukan. Nandito ka na pala, Harvey. Bulalas niya matapos makitang sumulpot si Harvey. Mukhang maayos ang lahat pagkatapos mong harapin ang mga problema sa bahay. Ngunit ang aking ama ay nakaupo sa pag-aaral sa isang buong araw para sa ilang kadahilanan. Akala ko may sakit na naman siya. Hindi ko masabi sa iyo iyon sa telepono. Patawarin mo ako. Natural, si Watson ay nag-aalala na parang may sakit, at hindi lamang si Eliel ang pinuno ng 6 na hermit families, ngunit siya rin ang namamahala sa unang in-command ng lungsod. Hindi pwedeng i-announce ni Watson na masumpa ang isang lalaking ganoon. Wala na siyang ibang pagpipilian. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay dinala si Harvey dito. Normally speaking, dapat okay ang tatay mo. Medyo naghanda ako nung inayos ko yung bahay kanina. Kakaibang ekspresyon ang ipinakita ni Harvey habang naglalakad sa lugar. Dapat ay naayos na ang lahat sa ngayon. Paano siya posibleng masumpa? Nagkibit balikat si Watson. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari, Sir York. Sa anumang kaso, dapat mong tingnan. Tama, tumango si Harvey, at inilabas ang kanyang compass. Pagkatapos ng ilang hakbang ay pinikit niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang lilang liwanag na tumataas sa langit. Ang ganitong uri ng aura. Kumunot ang noo ni Harvey. Ano ang lugar na iyon, Watson? Napatingin si Watson. Iyan ang treasure room ng aking ama. Gayunpaman, hindi pa ako nakakita ng anumang uri ng kayamanan sa loob. Okay lang ba kung pumasok ako sa loob? Tanong ni Harvey. Tumango si Watson, at pinapasok si Harvey sa loob. Maya-maya ay bumukas ang mga pinto ng treasure room. Tulad ng sinabi ni Watson Braff, ang silid ay ganap na walang laman. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, naamoy ni Harvey York ang isang pahiwatig ng halimuyak na katulad ng insenso sa silid. Napapikit si Harvey sa lilang liwanag at saglit na inisip ang sitwasyon bago lumabas. Pagkatapos, nagpakita siya sa harap ni Eliel Braff makalipas ang ilang minuto. Nakaupo si Eliel sa isang upuan na may masamang tingin. Paminsan-minsan ay umuubos siya kapag humihinga ng mas mabilis. Nandito ka, Master York, sabi niya na may malumanay na ekspresyon. Nandoon din si Soren Braff. Master York, pakiusap, tingnan mo ang tatay ko. Pinandilatan ni Eliel si Watson bago nagsalita. Abalang tao si Master York. Nagsasayang ka ng oras sa pagtawag sa kanya dito. Nagkatinginan sina Soren at Watson na may masamang tingin.
Kung tutuusin, nag-aalala sila na may sakit talaga si Eliel. At muli, may ilang mga bagay na hindi masabi dahil ang mga matatanda ay kadalasang nagiging matigas ang ulo. Nakangiting umupo si Harvey sa harap ni Eliel. Nakatulog ako nitong mga nakaraang araw. Okay lang naman kung nandito ako para kausapin ka, diba? Napakunot noo si Harvey sa noo ni Eliel. Nararamdaman niya ang isang pahiwatig ng lilang enerhiya doon. Humagalpak ng tawa si Harvey pagkatapos ng ilang sulyap. Hindi masama, Eliel. Nakilala mo ang Big Boss pagkatapos kanyang tawagan. Natigilan si Eliel. Paano mo nalaman? Bulalas ni Eliel na may basag na tono. Yung Big Boss. Huminto si Watson bago hinawakan ang kamay ni Eliel. Bumalik ba si Big Boss sa sinabi niya? Ayaw niyang manatili tayo sa Golden Sands magpakailanman. Napapikit si Harvey nang walang sabi-sabi. Nakaramdam ng inis si Eliel. How dare you? Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao si Big Boss? Siya ay isang tao sa kanyang salita. Tumigil ka sa pagbubuga ng kalokohan. Lumabas ka. Hayaan mo akong mag-isip. Natural, tiyak na nakipag-ugnayan ang Big Boss kay Eliel. Kung hindi, hindi siya magiging ganito kairita in the first place. Sabi nga, may mga bagay na hindi alam ng magkapatid. Tama, umalis muna tayong lahat. Magsasalita pa sana sina Watson at Soren nang kumbansihin sila ni Harvey kung hindi. Huwag mong galitin ang iyong ama. Walang choice ang dalawa kundi sundan si Harvey palabas. Si Soren ay walang imek. Hindi mo alam, Harvey. Napakaganda ng relasyon ni na ama at Big Boss. Baka sinasabihan siya ni Big Boss na bumaba sa pwesto. Iyon ang dahilan kung bakit siya nasa ganoong estado ngayon. Kumunat ang noo ni Watson nang sumulyap siya kay Soren. Si Sir York ay isang eksperto sa geomancy, hindi isang miyembro ng Royal Court. Ano ang silbi ng sabihin sa kanya ang lahat ng ito? Isang tawa ang pinakawalan ni Harvey. Mabuti naman. Pag-usapan natin ito sa ibang lugar. Sa tingin ko alam ko na ang nangyayari sa iyong ama. Natigilan sina Watson at Soren. Hindi nila akalain na ganito kahanga si Harvey na malaman ang mga bagay-bagay pagkatapos makipag-ugnayan kay Eliel sa ilang sandali. Dinala nila si Harvey sa isang side hall bago ituloy ang kanilang pag-uusap. Umupo ang tatlo nang magdala ang mga katulong ng tsaa. First off, I'll have to congratulate you both, sabi ni Harvey York bago humigop ng tsaa, ngumiti ng mahina. Napasimangot sina Watson Braff at Soren Braff. Anong ibig mong sabihin dyan? Ano ang dapat congratulate? May purple aura si Eliel na gumagalaw sa kanyang noo. Kasama ang kanyang treasure room na puno ng parehong aura. Kung tama ang hula ko, malamang napupunta siya sa Walsing para maging isa sa The Nine Elders. Kung magtagumpay ito, ang katayuan ng pamilya Braff ay magiging kapantay ng nangungunang 10 pamilya. Baka mapipilitin din ang pamilya Jean sa kanilang posisyon. Hindi ba dapat natin ipagdiwang iyon? Natigilan sina Watson at Soren. Seryoso ka ba? Sigaw ni Watson na may basag na boses. Tumango si Harvey. Ako at least 90% sure. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit napag-isipan ito ni Eliel. Mula noong sinaunang panahon, walang pagkakataon na ang pag-angat ng isang tao sa kapangyarihan ay maayos na paglalayag. Nakatakdang magtungo si Eliel sa Walsing. Pero iba ang lugar na iyon dito. Ang pamilya Braff ay nag-ooperate dito sa loob ng daan-daang taon. At saka, delikadong lugar din ang Walsing. Tiyak na susundan yung dalawa si Eliel doon. Isinasantabi ang legacy ng iyong pamilya para lang sa mas mataas na posisyon. Natural lang para kay Eliel na mag-alala, tama ba? Nagkatinginan sina Watson at Soren. Ligtas na sabihin na ganap na nakita ni Harvey ang karakter ni Eliel. At muli, talagang malapit na siyang pumasok sa mas mataas na posisyon. Bakit parang surreal ang buong sitwasyon? Ano sa tingin niyong dalawa? Gusto mo bang kumbansihin ko ang iyong ama na sumama? O gusto mo siyang sumuko? Kung gusto mo siyang sumuko, it'll happen without me saying anything. Pagkatapos ng lahat, si Eliel ay walang kagalakan sa pagbangon kapangyarihan. Ngunit kung handa kang sumugal sa Walsing, malamang na matutulungan kitang kumbansihin siya.
Huminga ng malalim si Watson bago sinulyapan si Soren na may mapait na ngiti. To be honest, lahat kami ay nagtatrabaho sa gobyerno, at gusto lang umakyat ng mas mataas. Likas na susuportahan natin ang pagbangon ni tatay kung maaari. Sabi na, baka hindi maganda para sa kanya na pumunta sa ganoong estado. Bahagyang tumanggaw si Soren. Pareho silang umaasa sa kanilang ama. Napangiti si Harvey. Nakuha ko. Tutulungan ko ang iyong ama dito. Pagkatapos, dinala ni Harvey ang dalawa sa harap ng kwarto ni Eliel. Nakaupo si Eliel sa isang maluwang na upuan na may pag-aalala. Kumatok si Harvey sa pinto bago pumasok sa loob sabay ngiti. Ikaw ay karaniwang muling ipinanganak sa ganoong katandaan. Paanong hindi ka pa rin masaya? Natigilan si Eliel bago bumantong hininga. Hindi mo alam ang aking mga pagkabigo, Master York. Naka-cross arm si Harvey na may malabong ngiti. Siyempre ginagawa ko. Ang Walsing ay isang mapanganib na lugar. Ang bawat hakbang ng paraan ay magiging aspaltado sa dugo kung ipagpatuloy mo ang tagumpay doon. Speaking of, may naisip ka ba? Noong gusto ni Big Boss na maging isa ka sa The Nine Elders. Ikaw at ang iyong pamilya ay wala ng mga pagpipilian upang mag-back out. Ang maharlikang hukuman ay isang bangkang sumasalungat sa agos. Wala kang choice kundi sumulong. Dahil balak na ni Big Boss na umangat ka, ang mga taong nagnanais na nakawin ang posisyon na iyon ay hindi lang uupo at maghintay ng sagot mo. At saka, baka hindi ka matalo kahit magdesisyon kang lumaban sa Walsing. Ngunit kung hindi ka pupunta, hindi magiging mahirap para sa mga taong iyon na gumawa ng kaguluhan dito, kung ihahambing sa mga puwersa doon. Natigilan si Eliel Braff bago siya nagpakita ng tingin ng realisasyon. Siya ay isang kilalang tao sa palasyo ng hari. Naiintindihan niya mismo ang katotohanan iyon. Nakalimot lang siya dahil nasangkot siya sa kasalukuyang sitwasyon. Matapos huminga ng malalim, kitang-kita ni Eliel ang tingin habang nakatingin kay Harvey York. May tiwala ka ba sa tagumpay ko doon? Sinulyapan ni Harvey ang malinaw na purple na aura na nananatili sa noo ni Eliel bago ngumiti ng mahina. Magiging stable ang posisyon mo. Ang pamilyang Braff ay ililista bilang isa sa nangungunang 10 pamilya. Magiging malaking tagumpay ka sa Walsing. Magkakaroon din ako ng malaking suporta kung magpasya akong maghanap buhay doon. Natawa si Eliel matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Iyon ang naghugas ng kanyang mga alalahanin. Ang isang taong tulad nito ay itatapon ang kanyang mga alalahanin ng walang labis na pagsisikap kapag nakapagdesisyon na siya. Mula ngayon, ang iyong mga bagay ay dapat ipag-alala ng pamilya. Matigas na bulalas ni Eliel. Hindi mahalaga kung nasa Golden Sands ka o Walsing. Kung sino man ang laban sa iyo ay laban sa pamilya. Ngumiti si Harvey nang hindi tinatanggihan ng alok. Hindi niya kailangan ng anumang suporta sa unang lugar. Pumunta siya dito para lang palakasin ang loob ni Eliel. Matapos harapin ang sitwasyon, humigop ng ilang tsaa si Harvey at handa nang umalis. Habang nakatayo siya, nag-vibrate ang telepono ni Watson Braff. Nagpakita siya ng isang apologetic na ngiti bago sinagot ang tawag sa sulok ng silid, pagkatapos ay bumalik kaagad pagkatapos. Mayroon akong isang mabuting kaibigan na naparalisa dahil sa isang sumpa, Harvey. Sinabi niya na gusto niyang humingi ng tulong sa iyo dahil ikaw ang pinakamahusay na eksperto sa geomancy sa lungsod. Gusto mo bang tumulong? Bahagyang nahiya si Watson na sabihin ang lahat ng ito dahil humingi ng tulong ang kanyang kaibigan. Napangiti si Harvey. Kung tumanggi ako, malalagay ako sa isang kakilakilabot na lugar kung magpasya kang isara ang aking tindahan. Napakaganda ng relasyon ng dalawa. Natural lang kay Harvey na tumulong. Kung gagawin ko iyon, mismong ang tatay ko ang sasakal sa leeg ko. Tumawa si Watson. Paano ito? Uminom pa tayo ng ilang tasa ng tsaa habang dinadala ko sila dito. Makalipas ang halos kalahating oras, isang Rolls-Royce Phantom ang pumarada sa harap ng bahay. May ilang security guard na tumakbo bago iulat ang sitwasyon. Agad namang tumayo si Watson, na naghahanda na i-welcome ang mga bisita mismo. Na-curious si Harvey.
Sa katayuan ni Watson, iilan lamang sa mga tao ang may karapatang tanggapin ang kanyang pagtanggap. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Hayaan mong ipakilala kita, Harvey York. Ito ang matalik kong kaibigan sa nangungunang 10 pamilya, si Brian Foster, ang pinuno ng kanyang pamilya. At ito ang kanyang anak na babae, si Amora Foster. Natural, si Watson Braff ay nagnenegosyo sa ibang bansa bago natuklasan ang sitwasyon ni Eliel Braff. Wala lang siya oras na upang tingnan ang mga bagay na nangyari sa lungsod. Nagbigay siya ng mainit na pagpapakilala, iniisip na hindi sila kilala ni Harvey. Simple lang ang plano ni Watson. Si Harvey at ang pamilya Braff ay nasa parehong bangka sa puntong ito. Natural na umaasa siya na makikilala pa ni Harvey ang mas maraming kilalang tao para magkaroon siya ng koneksyon saan man siya pumunta. Napakaliit ng mundo, Master York. Nagkita tayong muli. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Brian kay Harvey. Siya ay tila napakabanayad, ngunit ang mga taong nakakaalam ay masasabi ang lamig ng ekspresyon sa pagitan ng kanyang mga kilay. Tulad ng inaasahan mula sa pinakamahusay na eksperto sa geomancy sa lungsod. Ang hirap talagang hanapin ka. May ngiti sa labi si Brian habang nagsasalita sa malalim ngunit sarkastikong tono. Kahit noon, isang pahiwatig na mararamdaman pa rin ang kawalan ng kakayahan na nagmumula sa kanya. Panay ang tingin niya kay Harvey noon, pero nagsimula siyang magpanik nang magkatotoo ang lahat ng sinabi niya. Mabuti kung kailangan niyang manatili sa isang wheelchair, ngunit ito ay kakilakilabot kung siya ay talagang namatay para dito. Ang pamilya Foster ay mayaman at makapangyarihan. Ilang taon pa lang siya na nasa ganoong mataas na posisyon. Hindi siya makukuntento kung siya ay mag-croak ngayon. Si Amora naman ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Napuno siya ng takot at kawalan ng magawa nang tumingin siya kay Harvey. Palagi niyang sinubukang ibagsak si Harvey, ngunit lagi siyang hahanap ng mga paraan para makaganti. Batay sa kanyang personalidad, kukuha siya ng ibang tao para gawin din ang kanyang maruming gawain. Ngunit sa labas ng buong lungsod, marahil sa buong bansa, si Harvey ay malamang na ang tanging tao na maaaring ayusin ang kay Brian na problema. Walang magawa si Amora kundi pigilan ang kanyang galit at manatiling maingat. Magkakilala kayong dalawa, nakaramdam ng kakaiba si Watson. Hindi pa rin siya bumabalik sa katinuan ng mga sandaling iyon. Napangiti si Brian. Siyempre ginagawa namin. Mahirap kumbinsihin si Master York. Hindi siya nakumbinsi ng sekretary ko. Ang aking anak na babae ay walang magawa tungkol dito, at ako ay hindi rin magagawa. Kung magsasalita ka tungkol dito, wala akong karapatang makipagkita sa kanya ngayon. Sarkastikong wika ni Brian, iniisip na si Harvey ay hindi kapani-pani walang magarbo. Natural, nagsumbong lang sa kanya si Amora tungkol sa kinalabasan at wala sa eksaktong nangyari. Natitiyak ni Brian na ipinakikita lang ni Harvey ang kanyang mga kasanayan sa geomancy, at desperado na sinusubukang i-maximize ang pinakamaraming benepisyo mula sa pamilya. Natural, mababa ang tingin niya sa mga taong ganoon. Karaniwang nagsasalita, gumugol siya ng malaking pagsisikap para lang makita si Harvey. Dapat ay nagpakumbaba siya ng kaunti pagkatapos. Ngunit dahil sa kanyang mataas at makapangyarihang ugali at sa nangyari, hindi niya maiwasang siraan si Harvey. Masyado kang mabait, mahinahong sagot ni Harvey. Ang isang manloloko na tulad ko ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo. Mamamatay ako sa isang kakilakilabot na kamatayan kung may nangyaring kakilakilabot. Papatayin mo ang buong pamilya ko at susunugan mo ang mga ninuno ko, sigurado ako. Kabanata 4,940. Ang magkabilang panig ay tahasang hindi iginagalang ang isa't isa sa kanilang mga sarkastikong tono, na binago ang ekspresyon ni Watson Braff ng bahagya. Siya ay may karanasan ngunit walang alam sa mga nangyayari sa Golden Sands kamakailan. Iyon ay sinabi, malinaw na mayroong isang medyo malaking salungatan na hinuhusgahan mula sa pag-uusap. Bilang middleman, nakaramdam ng kaunting awkward si Watson.
Saglit siyang nag-alinlangan bago huminga ng malalim. Baka may hindi pagkakaunawaan. Kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi na lang natin ilibing ang mga bagay para sa akin? Walang hindi pagkakaunawaan, mahinahong sagot ni Harvey. Master York, nagpaplano akong makipagnegosyo sa pamilya Jean kamakailan. May 2 taong mapagpipilian. Ito ay alinman kay Mandy Zimmer o Elodie Jean. Talagang naging malapit si Elodie kay young Master John. Ang pakikipagnegosyo sa kanya ay magiging malaki para sa akin. Pero kung si Mandy ang kukunin ko sa halip, magiging solido ang posisyon niya sa pamilya bilang pinuno. Then again, I'm afraid na may ma-kick out kung kukunin ko ang kontrata ni Elodie. Ikaw ay isang matalinong binata, Master York. Dapat mong malaman kung gaano kadelikado ang mundo ng negosyo. Kahit wala kang pakialam sa sarili mo, isipin mo man lang ang dati mong asawa. Tapos, sinubukan mong pakasalan siyang muli. Ang muling pag-aasawa ay magiging kasing patay kung may mangyari muli. Nagpakita ng mapaglarong ekspresyon si Brian Foster, na para bang kontrolado niya ang sitwasyon. Pagkatapos ng kanyang pagsisiyasat, naniniwala siyang mas madaling i-drag si Harvey sa paligid ni Mandy. Nagbago ang ekspresyon ni Watson. Napangiti si Harvey. As expected from the head of the Foster family. Hindi mo lang isinasali ang iyong sarili sa ibang negosyo ng mga pamilya, ngunit nagpaplano ka rin laban sa isang babae. Ang sabi, makikita mo kung talagang kapaki-pakinabang ang kontrata laban sa akin. Siyempre, hindi ka magkakaroon ng oras para dyan. Malapit ka na ring mamatay. Iminumungkahi kung pumunta ka sa Mount Lynx o sa Oses Temple para sa tulong. Baka swertehin ka dyan. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Brian. You think you're impressive just because I treated you nicely, Harvey? Mas alam mo kung ano ang mabuti para sa iyong sarili. Naturally, alam ni Brian na hindi siya dapat magsalita ng ganoon, ngunit hindi na niya ibababa ang kanyang ulo sa sinuman pagkatapos na pinapakain ng pilak na kutsara sa buong buhay niya. Mabilis na tumayo si Amora Foster matapos makita ang isang away na malapit ng sumiklab. Paano ito, Harvey? Anong dapat naming gawin para magamot mo ang tatay ko? Sabihin mo sa amin kung ano ang gusto mo. Hanggat kaya ng pamilya, gagawin namin ang anumang hilingin mo. Maaaring tumstigo si Director Braff. Naturally, maingat na pinaalalahanan ni Amora si Harvey na kailangan din niyang gawin ito para sa kapakanan ni Watson. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Harvey nang tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Amora. Siya ay likas na nanginginig, na nag-iisip doon. Walang kwenta ang pagtatago ng kahit ano sa harap niya. Ang aking kondisyon ay medyo simple. Sa nangyari ngayon, gagawin ko itong 5 araw. Lumuhad ka sa Fortune Hall sa loob ng 5 araw, at saka lang ako tutulong.